Good morning! Ito na naman po tayo sa ating second morning devotion na every 6 a.m. mag-preview sa YouTube channel natin. Kasama ko po yung dalawa kong kaibigan, si Pastor Bernard Flores. Siyempre, yung ating gwapong-gwapong evangelist, mala Philip Salvador to sa personal. At siyempre, yung napakalapit kong kaibigan, si Reverend Dr. Grabe. Di ba yun? June Collis lang po. Pastor June Collis. Yes. Sige po. Ang passage natin ngayon, 1 Peter 1:13 to 25. Siyempre, kung may Bible kayo na yung bahala magbasa nun. Alangan na magbasa. Kain pa na, hahaba pa to, 10 minutes nga lang, di ba? Hanggang 15 minutes. Correct. So, balik po kayo rito, tapos yung basahin ng 1 Peter 1:13 to 25, tapos pag-usapan natin. Okay? Kaya tanong na natin itong dalawa nating kaibigan. Para sa inyo po, ano yung matututunan, no? Ano yung nakikita natin dito sa passage na to? Sino mauna? Anong kalima? Yung naunang magbasa yata, ano ba to? Bilis Maganda magbasa yun. Kasi araw-araw, sabi ni Pedro, prepare your minds for action and exercise self-control. Ang lupit ng dating yung kaibigan. Piniprepare pala, may itong preparation pala, yung utak. Kasi pag hindi pala yung utak natin ay na-prepare, binanggit yung salitang self-control. Mm-hmm. Yun pala yung nagiging problema ng mga Kristiyano. Pastor ka man, priest ka man, pag nawala yung yung self-control. Mm-hmm. Kaya pala binanggit yun ng isa sa bunga ng banal na espiritu. The fruit of the spirit is self-control. At saka, kailangan pala ng preparation ng mind. Yeah, Oo. yeah. Maganda insight yun kasi kadalasan umaano tayo yung fuse natin pumuputok kumbaga dahil Correct. hindi pinag-isipang mabuti. Parang na lang, bugso na lang ng damdamin ang pinatulan, di ba? May ganun eh. Pero pag parang sa simula pa lang, sa umaga pa lang, nag-decide ka na hindi, I will exercise self-control. Yes. Which is the fruit of the Holy Yes, Spirit. amen. Glorifying the Lord with our actions, no? Yes. Kasi yun yung para sa akin, yung isang sinasabi ng verse, yung tudugtong ako lang yung sinabi ninyong dalawa. Na dahil nakakilala ka na sa Panginoon, dapat sa kilos mo, nakaparangalan siya. Tama nga naman, doon nga naman magsisimula sa self-control. At decision nga naman yun. At yung pagdidesisyon, pagdilat pa lang ng mata mo, no? Na dapat nagdesisyon ka na. Aha, lingkod ako ng Diyos. Mapapastor ka man o hindi. Gagawin ko yung lahat na magagawa ko para maparangalan ng Panginoon sa kilos. Galaw ko. Yung binanggit ni kaibigan, yung salitang, yung malapit yun eh. Malipis talaga. Kasi Pag pumutok related na yan yun, eh. wala Tama? na. Parang related sa sasakyan, related sa buhay. Di ba pag bataas yung Electricity, blood no? pressure mo, di ba? Dito nagsisimula yan. Nandiyan yung fuse. Tama naman, di ba? Kaya marami na-i-stroke. Ibig sabihin nun, pag nararamdaman mo siya, kailangan mo mag-relax para hindi pumutok ka lang. Kaya nga pala yung self-control na binabanggit. Di ba? So, kung titingnan natin yung the whole passage ng 1 Peter, yung pala talaga yung daily life, yung pag, hindi sinabi, yung sa be holy for I am holy. Process. Yung process pala na yun, maaabot pala natin yun kapag talaga, yun nga, katulad na banggit natin, di ba? Yung bunga ng banal na espiritu. Ang bunga ng banal na espiritu, binanggit niya nga eh. The fruit of the spirit is love. Kaya mahal na mahal ko itong dalawang to. Nabasa ko rin kanina yung sinabi mo yung be holy for I am holy. Yes. Kadalasan kasi, parang ang thinking talaga natin dito sa holiness, mahirap talaga. Actually, hindi mahirap, imposible eh. Diba? Imposible maging banal sa atin. Pero ang maganda nito kasi, yung lahat ng yun, ginawa ng Panginoon. Inunahan niya na tayo. Inunahan na tayo ng parang may seed of holiness na. Pero gusto ko rin basahin yung verse 22 actually. Sabi rito, that you have purified yourselves Tama ka dito. by obeying the truth. Purified. Purified yourself Ganda by na. obeying the truth so that you have a sincere love for each other and love one another deeply. Yung
yung purity, yung purification natin, yung pagiging banal, sabi nga nung iba sa theological term, sanctification natin, is already Ang ganda nga. done by the Lord, pero ngayon binibigyan tayo actually ng opportunity to grow in holiness. Yes. By what? By obeying the truth. Mm. Kaya gusto ko i-connect to sa sinasabi nyo kanina. Pagkagising pa lang, actually napansin ko nga to, pagkagising mo, may predetermined decision. Mm. At kung anong decision natin sa umaga, normally yun ang magiging tone ng natin, buhay maghapon eh. Totoo. Halimbawa, magtatamad-tamaran ako ngayong araw na to. Nako, maghapon ka tamad-tamaran. Pero may kailangan akong tapusin. Tatapusin talaga ako. Gusto kong maging masaya. Gusto kong maging blessing. In fact, may mga days na sabi ko, Lord, ngayon gusto kong hindi pwedeng masiro ako na makapag-share ng gospel. May maligtas. Amen. Hindi, alam mo, yung araw na yun talaga, sobrang dami ng mga taong nasisiran ko. Parang yung decision mo talaga in the morning, very important. Yes. Ibig sabihin yung holiness pala, action, no? Na Yeah. hindi mo lang iisipin, hindi mo lang dapat inaalam nararamdaman, pero talagang ikikilos mo siya. Mhm. Hindi, tsaka kinuha niya yung word na purified. Diba yung tubig, dati wala naman tayo. Okay ka na sa Poso ganito lang. eh. Oo, naranasan ko meron sa ilog eh. Pero ngayon, meron ng purified water. Marami siyang dinadaanan until na talagang Pure masala talaga siya, di ba? So, meron pala rin talagang dapat dinadaanan yung buhay. Yan. Di ba? Until such time, yung malinis talaga. So, yung mga dinadaanan natin, yun yung nag-purify sa atin. Wow. Ah. Balik, yun palang taong banal na dumaan sa maraming mga bagay at pagsubok. Yung mga taong banal pala na dumaan sa maraming bagay at pagsubok. Oo. Nakikita sa kilos at gawa nila yung mga naranasan dapat nila. So, yung tagal natin sa pagiging Kristiyano, tsaka yung tagal natin na naglilingkod sa Diyos, hindi mo kailangan i-broadcast eh. Kasi sa kilos mo pa lang, sa practices mo pa lang, makikita na talaga nila na, ito talagang nagmamahal sa Panginoon. Totoo yan. Na-observe ko yan sa mga yung mga matatanda ng pastor Kristiyano. Mas maingay, parang mas alam mo na, ito wala mo mga pinagdaanan. Pero mas matining, mas marahan, mas maingat magsalita. Eventually, pag inalam mo yung buhay nila, ang daming pinagdaanan. And most of the time, they are the ones that are effective. Yes. Tapos yung may isang part na binabanggitan natin, sinalita ng yung salitang born again. Binanggit nga dyan yung born again mismo. Saan kakaiba to ah? Ay, born again. Ibig sabihin, may yung isang karanasan ng pagiging born again, binabalik lang talaga. Yung parang, yung naalala ko lang yung salitang born again, parang ayaw mo yung nakilala mo ang Panginoon, ayaw mo talagang yung makapagsalita ng mura, tapos parang maingat kang Nung bago tayong bumitaw. nung bago tayo nakakilala lang. Kaya natagal, nalimutan nyo. Kaya, At least yung experience ng born again, binanggit ulit. Di ba? Maliban daw ang tao ay ipanganak na muli. yan. Until then, si Nicodemo nagtanong pa nun, babalik ba ako sa tiyan ng nanay ko? Di ba? Pero yung pala, yung relationship natin yun. Yung paglakad natin doon sa kabanalan. Di ba? Isa pang napansin ko dyan, yung pagiging born again ng isang Kristiyano. Mag-i-endure talaga. Bakit? Kasi sabi rito, it came from an imperishable seed. Yes. Meaning, imperishable, di ba? Alam natin yung may makikita kami minsan nagbabiyahe, perishable goods, do not delay. Yung sabihin, mabubulok. Di ba? Dito, yung klase ng seed o butil na umano sa puso natin, sigurado tayo mag-i-endure. Magpapatuloy hanggang wakas. Alam mo ba? Yung sabi rito, imperishable. Hindi siya mabubulok, hindi mawawala ng sa Yun ang kakaibahan naman nun. Yun talaga. Bigla naging malinaw sa akin pag binanggit yun, na pinapakita pala doon tayo, may buhay na walang hanggan. Itong mga bagay na ito, pansamantala lang. Yes. Diyan tuloy papasok yung sa akin sa reflection question sa akin, Yeah. mas nagbigay ng impact sa akin, tatanong ko rin sa inyo. How can you become a stronger example of Christ living in your home, workplace, ministry, or community? Ang lupit naman. Mga tanong na talaga nagpapatibay eh. Madaling sumagot yun ang application ng buhay natin, Actual na practice. Oo, di ba?
Pero yun nga, at least magandang tanong yan. Sabi doon sa first Corinthians 11, follow me as I follow Christ. Ang lupit ng statement eh. Lupit talaga. Pero mo bilang isang manggagawa, bilang isang Kristiyano, ano man yung kalagayan mo, yung statement na word, follow me. Ibig sabihin, hindi influence siya para pahirapan mo yung pamilya mo. Kundi yung doon nga, yung pamilya mo na madala mo. Yung pamilya mo na kaya nga as for me and my house we will serve the Lord eh. Eh marami nang iiwan ng Pamilya. yeah. Oh. Okay. Actually, ayun, isa talagang magandang tanong yun. Ang unang-unang sa akin personally, parang immediate group of people that I need to be a good example is my wife and my children. Panalo. Isa yan sa nakalagay talaga sa heart ko. Kasi how can I be, sabi nga ni isang pastor kilala ko, paano mo ma-export yung isang bagay na wala ka naman, di ba? So how can I teach somebody to be a good spouse o husband, pero kung ako hindi naman. So, at saka isa pa, yung mga message na sinishare ko, lalo na pag nagpi-preach tayo, di ba? Ang validation natin, yung asawa ko, tsaka yung anak ko eh. Sila yung magbabalidate eh, di ba? Halimbawa, Okay lang. Ito ka dali. halimbawa, ang pre-niche ko ay love. Ang unang magbabalidate dun yung asawa ko eh, tsaka yung anak ko. Totoo. Self-control. Ang unang magbabalidate. Kita nila eh kung meron talaga. Oo. Pero just like the same, I need also to be vulnerable to accept also from my wife and my children. Yes. That way, meron na ako, kung anong meron ako sa loob ng bahay na pinapractice ko, I think yun din yung pwede ko nang i-practice sa labas. Meaning to say, mas merong ang credibility, di ba? Oo. Kaya, tayo talagang malingkot ng Panginoon. Maganda pati yung pinag-uusapan natin. Yung kumbaga, ito yung kumbaga sa cellphone may review. Yes. Tawag ka parang resibo. Hey brother, ito yung tanong mo. How can you become a stronger example of Christ living in your home, workplace, ministry, or community? I'd say I would start it at home. Madalas yan ang ano natin is make sure na you're not living a double life. Minsan ako nagja-jaya rin ako kahit sa pamilya ko, honestly, no? Papa, parang hindi yata yung ginawa mo kanina. Yung sinabi niya nagche-check na. May nag-validate yung family mismo. So, Sakit pero totoo. kaya, Real. pero ang buwelta ko naman, you know that everyone is hypocrite. That includes you. The only person na may karapatan sa bibigay ko is Jesus. Umiinit, partner. Umiinit talaga. Tama ba? Tama. Kaya yun, live what you preach talaga, no? Yung lesson na madadala natin. Kasi nga bilang Kristiyano, dapat yung pamumuhay natin na ayon kay Kristo. Hindi rin. May kumontra. Kontra. Hindi lang. Isama mo na ito, kumukontra eh. Dito ka sa likod, di ka dyan. Hindi rin. Isama sa vlog. Pang reflection question. Hindi rin. Nagugulo. Natulak si Pastor. Okay lang ako. Okay. Okay, isa pang tanong. Ikaw naman pumili. Basa ba? Basa. Malinaw mata dyan. Hanapin natin kung anong mas maganda. Yan yung 10, nasagot na natin. Pang reflection question. What practical change can help you grow in holiness every day? Ang ganda rin. What practical change Yes. daw? Ulitin mo. Ulitin mo daw, Pastor. Ano daw? Ulitin natin. Ano? Naman, no? Tagalogin na nga natin para hindi mahirapan. Ano daw ang practical, Yan. pagbabago, Oo. Makakatulong sa'yo, Para lalong-lalo na lumakad na may paglago kabanalan. mo araw-araw sa kabanalan. Yun. Ano yung practical na pagbabago na makatulong sa'yo para lumakad na may kabanalan? Yes. Practical na Practical, pagbabago. Hindi concept lang. Oo, yun na nga. Ako, sagutin ko na yan.
admission of your fault. Oh, doon nagsimula lahat, no? Ang lalim mo, partner. Kailangan, Lalim, partner. kasi Brad, pag hindi mo tinanggap na nagkamali ka, Mahirap lahat magbago. ng gagawin mo, pagpapakitang Tao. tao lang, hindi mangyayari. Oo, totoo. Naka-devotion ka, paano ba? Nakapag-devotion bago pumunta dito, no? Hindi, bukas pa, Amen. devotion. Bukas pa. May paglilito. Nag-aaral na ako kanina. Kapag amin, no? Ito, yes. Show, Pag-amin daw. Alam mo, napakahalagang bagay yun. Kasi isa yun actually sa medyo mahirap gawin. Lalo na kung meron tayong ego o meron lalo na kung pastor ka, di ba? Exactly. And it takes a lot of humility. May mga tao, they would want to appear, okay sila, firma. And so therefore, hirap silang mag-admit lalo sa with other people or in public. I admire yung mga taong ganun yung Ugali, no? Oo. Naamin agad nila. inaamin nila, Hirap mali yun. talaga ako dyan. So therefore, I need to So, ibig sabihin, yan, step by step. Moving forward, little by little, detecting down. Kanta ba yun? The more you cover up, the more you put yourself there. Yan na nga. Kailangan din nakikita ko din, isa pa yung maging accountable tayo sa isa't isa. Yeah. Bilang magkakapatid sa Panginoon. Pag may nakita kayong maling ginagawa, pwede niyo akong sabihan na, brother, medyo mali na yan, napapasobra na yung devotion mo, Holiness. Sa iba, parang mabigat na yan, yung salitang holiness. Yes. Pero, I heard somebody said that actually, yung kapangyarihan daw natin, yung power actually to teach, Pastor Joe sa likod din. it really comes from a life of holiness. Hmm. Napansin ko nga yun, parang walang authority, walang power, pag magsasalita ako, tapos hindi naman consistent sa buhay ko. Yes. Live what you preach talaga, no? Walang yung kahit, napansin ko rin yun, may mga tao na, ang ganda naman na sinasabi niya. Pero bakit walang dating? Kaya, May mga kanong- tao, simple lang yung sinabi nila, pero ang lakas ng dating. Yun pala, makikita mo yung buhay niya talaga yun. Paglakad sa Panginoon, napaka-importante. Tapos hindi lang siya yung nananalangin ka lagi, nagde-devotion, nagbabasa ng Bible, pero yung practice mo talaga sa pang-araw-araw, nakikita dapat pagmamahal at Pangatlo nga natin, last part. one na yan. Pangatlo Okay, na last to, part daw. Last question. Yes. How can you become a stronger example of Christ living in your Yun yun. home? Natanong na natin siya kanina. Hindi, Number one question natin Oo yan. nga ba, Living in number your one. Pero at least, iyan natin, i-modify na lang natin. Kasi pinag-usapan natin kasi yung example. Ngayon, ibig sabihin, parang ganito kasi ako taga-Samar ako eh. Nasamar ka pala. Yes, sa Marikina, Metro Manila. Kasi ganito yan. Kung gumagawa kasi ng sapatos, yan. Kasi sample eh. Magdi-deliver kami ng sapatos. May sample yung Tapos pag nagustuhan nila yung sample, saka gagawa uli ng kaparehas ng sample na yun. Ang sample pala partner, sa buhay pa natin, nagduduplicate pala. Di ba? Duplication na, no? Duplication. Doon ko na lang na-realize, kasi binanggit mo yung example, di ba? Yung application natin pala sa buhay, nagduduplicate pala kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung reaction natin, kung ano yung sinasabi natin. Di ba? Kaya sabi ko, related doon sa sabi ko, kasi naalala ko lang yung sample, yung mga tsinelas, mga Late na sapatos, si... dinadala mo yan sa Robinson, sa SM, Grabe ko pero pipiliin na yun. Pipiliin na yun, amen? Okay na ako nun. Amen? Magandang Ayan. Okay. Parang yung, di ba ang sinasabi mo, bago kayo makakuha ng customer, Yeah. may model Yes. shoes. Di ba? Sure. Tama. At yung model na yun, pag approve nyo, ito, kopyahin nyo. Pero babalik kayo dun sa unang-unang ginawa nyo, yung model. Yes. Para hindi kayo magkamali. Yung detailed nun, yung klase ng leather, yung ginamit mong... Bawal mag-iba ang kahit ano. O syempre, yun ang Iba na yun. in-order di ba? In-order ko, ganito. Palagay ko, ang model natin, si Jesus di ba? That's why yung the way he lived talaga, siya talagang titingnan natin eh. Eto
isa sa parang nagiging malinaw sa akin. Yung purpose talaga ng buong Bible, nakasentro talaga Kay Jesus. Jesus. Amen. Yung pa kahit sa preaching, dapat yung sentro talaga kay Jesus. If we preach other message aside from Jesus, Wala na. Kaya pala Totoo yun. kinakatakutan Si Kristo mismo. Yes. pagdating ng Bible. If they compare it, ay parang ayaw nilang pag-usapan. Kasi nga, yun nga, pagiging example ni Jesus, ano? Ang nakita ko dyan, may isang bagay na pagkakapare-parehan natin lahat, yun yung kabanalan. Kasi tingnan mo, halimbawa, describe natin si Pastor Jones, naka-blue, payat, puti na yung buhok. Diba? Ito isa, mahilig magsuot ng kulay na pastel. Pink. Diba? Pink pa. Pink. Kulot. Yung isa, naka-red. Dalas Huwag mo mag-red sabihin, yan. Oh, Sombrero. Nakasombrero. Labo mata, pagpasarado. Iba-iba eh. Kada tao iba-iba. Pero isang bagay, may identity pa rin tayo kanya-kanya. Pero isang identity na tatak nating lahat bilang Kristiyano, yung kabanalan ni Kristo. Okay na tayo? Siguro last lang. At yun palagay ko yung click. Ibig sabihin yung, when you meet somebody na alam mo na Christian, na hindi mo pa alam na Christian, Hindi pa sinasabi. ewan ko, nararanasan niyo ba yun? Yes, Ibang, naramdam mo yun. something dito na Oo. pareho kami. Ganun nga. Hanggang eventually na-confirm mo, Kristiyano pala. Christian. Di ba? Maraming beses nangyari sa akin. Sa inyo din. Hindi. Talagay ko, yan, yung sinasabi mo na we have something in common. Yes, okay. Seminar Maraming salamat. So, Okay, ngayon, isa pa si kaibigan. oo nga, tahimik ka. Halika. Para makita Paano mo pa. ipapractice yung kabanalan? Ano ipapractice yung kabanalan? Practical application. Sa Holy Spirit kasi kasama yung fruit eh. Yung love, Yun joy, din, peace. Magpo-flow na lang yun kung sa'yo yung ang Panginoon. Kasi yung bunga ng banal na Espiritu, love, joy, peace, yung suffering, self-control. So minsan tayo, hindi tayo ganun ka, sabi niya, self-control, mahirap yan. Pero through working of the Holy Spirit, nakakayanan, nagagawa natin. Yung imposible, naging imposible. Oo, kasi Holy Spirit is holy, di ba? So, yun yung nag-work. Kaya pala Holy Spirit. Ang lalim pa! Oo, di ba? Pero yun mo, naitayo ngayon. Holy Spirit. Kaya holy, di ba? Yes. Okay na. Okay na. Maraming salamat po. Sana bukas ulit, samahan nyo kami ulit sa morning devotion namin. Bago magsimula yung mga kanya-kanyang rules na ginagampanan namin dito, nagde-devotion kami as a group. 6 a.m., every 6 a.m., lalabas to sa YouTube. Just follow, please. Or And click. subscribe. Click and The bell subscribe. button. No? Saka yung remind. Click dapat. Ang Okay? kikitain na ito ay hindi sa kanya. Kay Para Lord. pang tulong sa mga taong nangangailangan. Pampalugaw ba yan? At sabihin na rin na, at kung may mga prayer request kayo, pwede nyo Oo, i-comment. yun. no? Tama. Pag-prepare Comment namin nyo yan. para we can pray for you. Yes. Dahil dyan, will you close us in prayer? Hindi po kami tumatanggap Pastor ng donation. Pero, Love gift lang. love gift lang. Will you please close us in prayer, Pastor? Kaya, salamat po Panginoon sa araw na ito. Muli pinalalahanan nyo kami na kami ay binanal nyo at patuloy nyo ginaganal. Salamat po dahil pinaalala nyo rin na higit Panginoon na mas malawak ang aming panahon sa feeling nyo. Yung aming Amen. panahon ngayon pinagdadaanan, maiksi lang ito. So that's why we have to live our lives for the best, Lord. Yung talaga makaka-glorify sa inyo. Help us, Lord, to practice self-control, Amen. love, and the fruits of the Holy Spirit. Bless us, Lord, today and make us holy. Help us, Lord, to make decisions that are in accordance with you. Salamat po. Yung mga nanonood, Panginoon, we pray also that you will bless them and that you will speak to them. Salamat po. Ito kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat God bless po. you. God bless you. God God bless bless. us all. Susunod muli na kabanata at yung kabanatang pangatlo na. Parang kapitid online to. ah. Kapitid on. Kapitid. Okay na. Kilit.